Alright, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel mga master. Nandito na naman tayo sa ating channel. Okay mga master, so ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, welcome back. So start na tayo ng biyahe. Today is Wednesday. Ayan. So pangatlong araw na tayo bumibiyahe ng tuloy-tuloy, no? Pero puro part-time lang. Ilang oras lang ng mga nakaraan. So ngayon, susubukan natin na sumagat. Subok lang sumagat. So nag-aabang tayo ng booking ngayon. Ang game plan natin is yung mga mid-range booking lang, no? Yung mga lagpas 100 or depende rin kung mayroong mga additional na ganito tingnan natin at kung medyo malapit-lapit. Uy, okay, malayo ang ikutan. So iwas tayo sa mga malalayong ikot. Ayan, so yun ang game plan natin ngayon. Tingnan natin kung ano mga magiging ganap at syempre habang tayo meron tayong mga pagkukwentuhan mga bagay-bagay dito sa Lalamove, no? Especially mga client, no? Tirahin natin yung mga client na mga buraot. Ang dami niyan eh. Napansin ko dumadami yung mga buraot na kliyente ngayon, mga master. Grabe, nakakainis yung mga booking nila. So ayan, pag-usapan natin mamaya yung mga buraot na kliyente na yan. Hanap muna tayo ng booking. Alam nyo, ang dami nagpapaano ngayon, no? Ang dami mga booking ngayon na masyadong demanding yung mga booking ng mga kliyente. Meron ako nakikita mga booking dito. Grabe sila makautos sa mga rider. Oh. Rush daw, rush. Hindi raw pwedeng sabayan. Ano daw, delikado raw yung mga item nila at masyado maselan. Kaya kailangan rush daw. So makikita mo yung mga pair nila. Hindi man lang magdagdag kahit 5 duling. Pero rush, nagpaparush. Ang dami ko napapansin na ganyan. Dumadami na sila eh. Dati mangilan-ngilan lang, ngayon. Ang dami ng mga nagpaparush. Hindi naman nagdadagdag. Doon sa mga kliyente, yung mga nagbubuk dito sa Lalamove, huwag kayong masyadong demanding sa mga rider. Kung gusto nyo magpa-rush, doblehin nyo yung bayad nyo. Huwag yung mag-a-add lang kayo ng 20. Tsaka kung maselan yung mga parcel nyo, huwag nyo sa motor ilagay. Ilagay nyo sa sedan, no? Masyado silang mga nagtitipid. So, ganun ang gawin nyo, no? Masyadong yung iba, grabe. Sandamukal yung pinapakarga sa motor, tapos rush, tapos magkano lang yung idadagdag. Kawawa naman yung rider. Ito naman mga rider, meron din mga uto-utong mga rider, kuha ng kuha, hindi kasi nagbabasa. Tapos magpo-post sa page, nagrereklamo, ipipicturean pa nila yung mga parcel na dala-dala nila na sobrang lalaki. Alam nyo, kasalanan nyo rin yan eh. Alam nyo ng malaki, meron kayong power para mag-cancel sa mga parcel na yan. At pwede nyo picturean yan, i-report nyo. Huwag yung operan lang kayo ng 500, kagat na kayo, tapos biglang ipopost nyo sa page, magrereklamo kayo na ganyan yung pinadala sa inyo. Pareho lang kayong buraot eh. So kung alam mo na overload na, overweight na, huwag ka na makipagtransaksyon. Doon lang naman, kaya marami tuloy ang mga buraot na kliyente kasi ang dami rin mga rider na uto. Yung nasisilaw sila sa kakarampot na dagdag. Mas priority nilang dagdag kaysa sa safe, delikado. Tsaka para hindi mamihasa yung mga kliyente, kaya dumadami yung mga buraot na kliyente. Imagine mo, itong Lalamove, ginawa na nilang rush delivery. Imagine mo, halagang 70 pesos, ipaparush pa. Tapos ayaw magdagdag. Grabe, no? So, mga master, ako, panawagan ko dun sa mga kapwa natin mga Lalamove rider o driver o vlogger. Yan, may mga vlogger din, ang daming vlogger na Lalamove eh. Huwag kayong magpauto, no? Huwag nyo nang ipakita yung sa social media, huwag nyo nang ipopost yung mga pinagmamalaki nyo, mga nagkarga kayo ng sandamukal na parcel para lang sa kakarampot na salapi, di ba? Kasi napapanood din yan ng mga kliyente natin. So mindset nila okay lang kasi may mga rider na kagaya nyo na tumatanggap ng mga delikado. Merong sasakyan para diyan, merong sedan, merong mga van diyan. Pwede naman isa kayo mga ganung parcel, lalo na yung mga ukay na malalaki. Yan ang isasakay yan. Yung mga sako-sako na yan. Pang sedan talaga yan, hindi yan pang motor. Well, diskarte nyo yan, pero kasi yung diskarte nyo, nakaka-apekto sa maraming mga kapwa nyo rider din. So, sana, no, kahit papano, ma-educate natin yung mga ibang kliyente. So, ganun ang gawin nyo mga master. Huwag kayong magpapauto sa mga kliyente na yan. Kasi, ito pa, nakita ko mga master. Ayan, Parañaque to Manila, 114 pesos. Ano nakalagay? No double booking please, TY. Diba, kung di ba naman nuknukan ng gulang yan, okay lang yan, no double booking. Pero dapat mag plus 114 siya dyan. Kung ano yung fare niya, i-plus niya yan. Kasi tingin ko nagmamadali ito eh. Mamaya pa naman, pero ayun sobrang gulang na, no double booking daw.
'Di ba? Dumadami na sila eh. Huwag niyong kukunin yung ganyan para hindi namimihasa. Para alam nila na hindi sila ang masusunod, 'di ba? As a rider, ikaw ang masusunod dito, mga master. Kasi ikaw mahihirapan, ikaw magdadala, ikaw magkokontrol sa mga kliyente natin. So, nasa sayo na lang kung talagang uto-uto ka talaga, eh wala na tayong magagawa diyan. Diskarte mo 'yan. Tawagan natin yung kliyente kung ano, kung saan nandaan ito kasi alanganin yung mapa niya eh. So, alamin na natin, mahirap na maligaw na naman tayo. Hello po sir, good morning po sa Lalabog po. Sir, tatanong ko lang po kung saan po yung daan nito, kung sa Gatchalian po ba o sa Naga Road. Nandito po ako sa Pulang Lupa, Shell. Sa Naga Road po. Sige po. Yung ano papuntang tawag ito, Richmond. So ito mga master, nandito na po tayo sa ano, sa ating ano. Oo, hindi. Gaano ba kalaki yan, boss? Ayan. Oo. Pwede na to. May ano ba kay sir? Tape? Wala. Tape pa natin kasi baka malaglag eh. Okay. Pero sir, tama naman yung address yung pinpoint. Accurate naman to. Okay. Para madaling mahanap. Sa ano? Sa ano to eh? Bikutan. Okay. So, hanapan natin ang kasabay to. Syempre, para sulit yung ating ano, biyahe. So, ayan. Mayroon tayong pick up mga master. Papuntang ano to? Uy. Papuntang Ambel East Arcade. Okay. So, Julian's Kitchen. Alam ko na to mga master. Nakailang pick up na tayo dito. 242 pesos. Ayan, yan ang gusto kong pair. Yan. Sakto lang yung papuntang Marikina, yung bungad na Marikina. Dito sa may Marilaki Highway. 240 plus talaga yan. Kaya kukunin natin yan. Medyo long ride yan. So, okay yan. Double book na tayo mga master. At dito po sa ano natin, guaranteed nakikita na tayo ng ano. 240 at saka 150. So 390 pesos. Pwede na yan. Wag lang uulan. Naku po, pag umulan yari tayo dito. Lalabas ko na yung kapote ko para sigurado. Alright, let's go. Ay mga master, nandito na tayo sa ating ano, ating pick up. Push. Yun. Lalamove po. Ito lang po, no? Sige lang po. Kasya naman sa lalabag eh. Tray lang yan. Pag hindi nagkasya sa likod, hindi sa harap. Tray lang eh. Wala namang ano to. Hindi naman masisira to. Alright, let's go. Dito naman tayo sa C5. Sana maging maganda yung biyahe natin ngayon, no? Wala sanang mga buraot booking at saka yan. Basta sana maging maayos yung biyahe nating lahat. Ito lang ang ano, ito na naman ang ano challenge dito mga master. Traffic. Syempre, ito kalaban natin dito. Traffic again. Grabe traffic dito sa Parañaque. Mali yata tayo ng dinaanan Malapit dito kaso matraffic. Alright. So ayan mga master, malapit na tayo sa ating drop off. Tingnan natin kung pwedeng dumaan Yun, sana pwedeng dumaan. Okay. JS ito. Ito nga. Dito na tayo mga master, tama. Lalamove. Okay na sir, natanggal na. Okay na. Buti lang, hindi tayo umabot dun sa ano, naggagawa. Okay. So, one down. Alright, so update ko na lang kayo mamaya kapag naka-champa na tayo. Yung booking na to mga master Simula rito sa Taguig hanggang San Mateo Rizal. Saan na ba yun? Ewan ko kung may ano may kumuha pa nun Taguig to San Mateo Rizal. Alam niyo kung magkano lang? 156 pesos lang, grabe. So, ewan ko kung may pumick up pa nun, no?
26 kilometers. Napakalayo ng mga master. Yan, no? 156 pesos lang. Oh. Taguig to San Mateo, ganyan po kababa. No? Hanap tayo para hindi tayo lugi. So, hanap tayo pangatlong booking natin. Wala. Naunahan tayo. Mukhang pangit yung signal natin dito sa pwesto natin. Mahina yata yung signal natin dito. Lipat tayo ng pwesto. Master, sobra. So, hanap tayo ng maganda-gandang pwesto. Hindi ako makasingit. Ilang beses tayong naistilan. Grabe. Ang taas ng competition dito sa Taguig ngayon. Daming riders, mga master. Punta muna tayo sa malakas-lakas ang signal natin. Nauunahan tayo eh. Ito yung yung mga magaganda ang rating dito sa Taguig. Nakalabas sila lahat. Ang lulupit. Sila yung mga tirador ng mga short ride booking dito. Hindi ako makakuha ng short ride dito sa Taguig. So, lalabas muna tayo dito ng Taguig, no? Punta tayo sa kabilang side ng Taguig. Huwag tayo dito sa ang daming dito, daming riders. Doon tayo sa wala tayong kaagaw. Ayan, oh, dami nakaabang, oh. Kita mo. Nasa gilid-gilid. Nag-aano yan mga master, nag-aabang din yan ng magandang booking eh. Tayo, naghahanap din tayo ng magandang booking eh. Kaya, syempre magiging kakumpetensya natin yung mga yan. So, lipat tayo ng ibang pwesto para sigurado. Yun, hindi natin nakuha. Sayang, oh. Taguig Marikina, oh. Ang bilis eh. Ang bilis mo wala, grabe, oh. Agawan talaga dito sa Taguig ngayon, Meron dito nakapost mga master, ito. Galit to eh. Ayan, oh, galit na galit mga master. Galit sa mga buraot na rider. Tama naman. Ito yung message nyo. Ayan, sabi niya, kuhain nyo na mga buraot. Kahit mababa fare, sige pa rin ang swipe. Makakita ng 20 pesos na tip. Kahit ang layo, go lang. Kaya natutuwa ang mga bobong CS dito at lalo na si Lalamove. Tama naman, may point naman siya. So, huwag kayong magpapaburaot mga master. Yun nga sinasabi ko kanina pa na tingnan nyo muna yung mga booking. Huwag kayong pindot ng pindot, no? Mag-add lang ng 20 pesos eh. Go lang kayo ng go. Kaya ito concern lang tong rider na to. Tingin ko siya yung nag-book nito eh. Diba? Ayan o, ang daming drop off eh. Tama naman yung sinabi niya. Diba? Magbasa kayo para hindi kayo nalalamangan ng mga client. Ayan, kagaya niyan, plus 20, no? Tapos isa-swipe agad, napakababa, lugi. Kaya yung iba talagang alam na ng mga kliyente na sige, ito yung technique diyan. Ang legendary 20 pesos na additional. Kakagatin ng mga rider yan na naghahangad ng So, ang importante mga master, ako tip ko dun sa mga bagong rider, huwag kayo masilaw sa plus 20. Diyos mio. Diba? Taasan nyo yung standard ng huwag nyo kukunin yung mga mabababa na booking na mabababa na, ang layo pa. Basahin nyo maigi yung details, huwag kayong magunahan. Kasi natutuwa nga naman yung mga pasaway. Tama naman yung sinabi nung nag-book. Yung nag-fake booking. Dito, sa app na to, ang talo dito mga master, yung rider, no? Dito sila laging panalo yan. Sugal, walang talo sa bangka. Dito sa home pala, sa house. Tama ba ako? Sa sugal, walang talo ang house. Laging panalo yan. Kaya dun sa mga rider, tayo yung sumusugal sa lahat ng booking. Nung mamili kayo, doon kayo sa panalo. Huwag kayo dun sa talo kayo. Basa-basa din mga master para hindi tayo nalalamangan. Hayaan niyo mabulok yung mga booking diyan na mga mabababa, 'di ba? Hayaan niyo sila mag-add ng more than 20 pesos. So, tip ko lang 'to kung gusto niyo lang din kumita kasi para hindi kayo nag-iiyak sa mga social media. Kasi nangyayari, kuha ng booking tapos pag nalamangan kayo ng client nyo, mag-iiyak kayo sa social media. Kayo naman ang may kasalanan. Diba, hindi kayo namimili ng booking. Ang dami namang booking na pumapasok na pwede nyong piliin. Diba? At syempre, sinasabi ko nga na kayong may control niyan. Pag hindi kailangan, huwag nyo nang kunin. No? Pag alam yung talo, huwag nyo nang kunin. Okay, lipat tayo. Grabe, taas ng competition dito mga master. So ayan, wala tayong makuha booking, no? Papuntang Marikina at Antipolo. Ang hirap kumuha. Wala rin lumalabas, meron isa lang eh. So, lilipat muna tayo ng pwesto. Wala rin ako makuhang papuntang Taguig, Pasig. Madadaanan kasi natin yun eh.
Ayun na, Taguig Antipolo, meron na. Pwede na to, tirahin natin to. Madadaan na naman natin eh. Ayan, so puntahan na natin mga master. Atin na yan. Yan, importante meron na tayong papuntang Antipolo kasabay. Saan banda to? Doon to sa kabila eh. Okay, kung kailan umalis na tayo, tsaka tayo nakakuha ng booking. Alright, so let's go mga master. Puntahan na natin. 1.5 kilometers lang ang ang tawag nito. Ang layo. Siyempre, tawagan natin to kung ano ipapadala para ready tayo, no? Tingnan natin, baka kasi hindi cash eh. Kasi meron na tayong bag eh. So, yun. Meron na naman tayong double book. Medyo mababa to, pero kinuha ko kasi kasabay lang nitong nitong isang booking natin. Magkalapit lang. Kaysa naman ibiyahe natin tong isa natin na wala tayong kasabay, mas lugi tayo, 'di ba? Yun, para-paraan lang mga master, technique lang ba, technique. Plano ko nang ibiyahe ng Seoul to kaso lang yan, buti na lang nakakuha tayo ng isa pa. So, puntahan na natin. Ayan, meron na tayong panangga sa gasolina. Okay, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating drop off. Pick up pala, sorry. Anong number nito? Dito na tayo mga master. Ayun, palay. Lumagpas ako, lumagpas. Ayan. Ayan, pwede yan. Dito na lang sa harap yan. May plastic ba kayo, sir? Baka umulan eh. Gcash. Sir, pag Gcash plus 20 yan, sir. Ha? Oo eh. Wala ba kayong cashier? Yun lang, wala. Ayan, Gcash na naman. Ayoko ng Gcash eh. Cash na lang, sir. Para 127. 20. Okay na, sir? Sige. Okay, so yun mga master. Okay na. Diba? Ganun lang ang diskarte. So, punta na tayo ng Antipolo. Ayan. Panalo na tong natin mga master. So, at least, di ba? Meron tayong 130. So, kumita na tayo. Nasa na yung pera natin. 130 pesos plus 200. 42 is 300. 372. 372 plus 150 kanina o 400, 500 522 lahat. O diba, isang biyahe lang natin nasa 500 na. Hindi talaga ako pumayag na Gcash mga master. Ayoko. Ayaw niya ng plus 20. O di cash na lang para sigurado, diba? Hindi pabor sa kanya ang plus 20 sa Gcash. Di mas pabor sa, hindi rin pabor sa atin yun yung Gcash cash basis lang tayo. Okay, so diretso na tayo mga master. Wala na tayong dapat na antayin dito kasi tawag nito alright, ayan mga master, papunta na tayo ng Marikina at Antipolo. Ayan, so sige, hulihin sila dyan. Ayan po, disiplinadong mamamayang mga rider nandyan sa bike lane. Dapat naman talaga tanggalin na yung bike lane na yan Alam niyo kung bakit? Ayan nakakasikip lang diba? Hindi naman ginagamit. Delikado rin sa mga nagbibisikleta kasi ang dumi-dumi, diba? Wala naglilinis. So imbis na lumuwag yung traffic, masikip lalo dahil ang laki ng space almost 1 meter yung yung tawag nito. Nawala sa sa kalsada Pasaway itong na to. Sino ba nakaisip ng ganyan? Dapat ginawa na lang nilang yan, iilag ka, di ba? Balik tayo dito. Baka sabihin niyo na naman dapat allowed yung mga motor diyan na dumaan sa bike lane kapag ganitong Ang kaso lang, minsan may entrapment operation yung mga diyan enforcer. Aabangan kayo dun sa dulo. DPWH, shout out. Traffic na nga dito sa C5, pinatraffic nyo pa. Isang sasakyan din yung makakadaan dyan Imagine mo, di ba? Kung kung wala yan. Tsaka hayahay sa mga sa mga motorista.
Sasayang lang sila ng pera, no, sa mga project na nonsense. Asip naman ang bisikleta dadaan sa ganito kabising kalsada. Nung pandemic lang yan mga master, pero ngayon na wala ng pandemic, dapat sa ibang ano na yan sa ibang ruta na talagang ang problema natin traffic pero gumawa sila ng solusyon para magkaroon ng traffic lalo. Ayan di ba? Nakita nyo yan, wala naman dumadaan dyan ayan, kita mo sinong bisikleta ang dadaan dyan, napakadelikado. Karamihan ng mga dumadaan dito sa mga road bike, ninipis ng gulong nun. Pero kung wala yan, maluwag ang C5. Kahit pa paano, dati traffic na nga mas pina-traffic pa ngayon. Ang talino na nakaisip niyan mga master, no? May budget yata dyan. Ang problema sa atin yung traffic. Tapos gumawa ng solusyon para mas lumala yung traffic. Yun po yung solusyon doon. Lagyan ng barikada yung kalsada. Ay nako, kakatawa. Kasi daw yung yung tawag nito, yung kliyente niya layo ng pick up. Lugi daw. 50 pesos lang yung yung bayad, tapos babalik pa siya. 4 kilometers daw yung malapit na. Narareklamo siya ganun talaga mga master. Mahirap dyan kasi tao yung sakay nila wala magagawa, ganun talaga. Kailangan makasampu ka para maka-500 mahigit. Ang baba ng fare din pala sa angkas ganun talaga. Mga short ride booking mababa talaga. Yan, hindi galing sa akin yan mga master, galing mismo sa rider yan ng angkas Yung iba nag-aaway-aaway pa kung sino mas mataas ang kinikita Halos pare-pareho lang yan mga master. Ang kumikita na mataas dyan yung kumpanya, tandaan nyo yan. Tama naman si sir Diba saan siya kukuha ng panggasolina niya kung ganun lang yung bayad sa kanila? 49, 50 pesos, 60, diba? Tapos ang angkas mo tao pa, mabigat. Talo yun mga master. Yun, tama naman sabi natin, kailangan makasampu ka para maka-500 mahigit. Di ba? Polo! Shoutout ka na! Yeah! Shoutout kay boss! Lalamove din, nakilala tayo. Shoutout boss! Ayan, happy ride! Ayan, so first time may nakakilala sa atin master. Alam nyo naman tayo, hindi tayo nagpapakilala sa kalsada. First time may nakakilala sa atin. Shoutout kay boss. Ang talas ng kanyang ang talas ng kanyang memorya. Nakilala tayo doon. Hindi ako makapaniwala. Alright, shoutout. Okay, so mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Ayan. Pangalawang ko na to sa kanila. Pangalawang drop off ko na to dito sa kanila. Ay, 242 lang. Bari lang sir Ayan yung Rusi natin mga master Nakilala pa nung isa nating viewers yung Rusi natin. Ayan, shoutout sa kanya. 242 lang. Teka, tingnan natin kung may barya ako. Magkano sukli ko dyan? 258. Tama ba? 258. 242 Pagalingan tayo sa math, ma'am. Naku, patay tayo dyan. 200. Ayan nga, 250. Teka, kulang pa ako 8. Tingnan ko nga kung tunay ito. Grabe. Siyempre, yun lang. 256. Mag-abono ka na, wala na akong Yan, last na talaga yan, tingnan mo. Thank you. So, after natin ang booking na to, dito na tayo sa Antipolo, kuha tayo ng dalawa ulit. Pabalik ng south, syempre. Alright, let's go. Ganda ng umpisa natin parang yung kahapon Sana makabalik tayo ng magandang biyahe. Ayan, update ko na lang po kayo mamaya kapag tayo nandun na sa ating drop off mga So, tawagan na natin yung ating kliyente dito, mga master. Ayan, wala palang contact.
Ah, Lalamove. Galing kay... Ano bang pipick upin? Anong drop off? Yung motor, ayan. Eto. Oh. Andito na, pre. Okay, okay. Sige. Boss, paano lang. Kala ko dun sa taas eh. So, ayun mga master. Nandito na tayo sa Antipolo. Success ang ating booking. Ang dami rito nakatambay oh. Grabe. Antipolo no. Ayan, malapit sa bungad lang ng Antipolo to. At maghahanap tayo ng booking ngayon pabalik ng ano. Ang natin mga master, meron na tayong nakuha. Ano kaya to? So, Sianat Complex, Manila Regional Office. Naku po, patay tayo dito. Tabi po ng Pande Manila ang pick up. Pillow Bread PH po ang pangalan ng store. Pakitext po si receiver pag on the way na po kayo sa drop off. Ayan, so medyo nadali na naman tayo ng GCash mga master. Ayoko talaga ng mga ganito yung GCash. Yun lang. Okay lang. Sige. So puntahan na natin mga master. Sianat Complex. Tabi ng Pande Manila, General Bristol. Diyan sa may General Bristol daw. General. Ha? General? Oo, General Bristol. Tabi ng Pande Manila. Ang katabi niyan, Pink Street. Saka Oo, yun na nakalagay dito eh. Eh naman yung Pande Manila, di ba? katabi niyan. Oo, yan. Malamang, ito yon. Okay, so ayan mga master, plus 20 yan. Hindi pwedeng hindi plus 20. Kasi ano, tawag na to. Kain pala to. Parang artista pa yung yung apelyido ah. Alright, so yun, kumita na tayo ng 220 plus doon mga master. So ngayon, syempre, hahanapan natin ng kasabay ito para panalo tayo. Ayan mga master. Ayan po, kumita na tayo ngayon ng 750. Tama ba? O 749 pesos ang kinita na natin ngayon. So mag-ano pa tayo, mag-aabang pa tayo, isa na lang no, papuntang Pasay. Okay, tapos ito uwian na to mga master, half day lang tayo. So wala pa rin tayo makuhang kapares mga master, isa na lang tapos uwian na to. Marikina Parañaque, try natin to, credit wallet para meron tayong top up. Pwede. So lang, kailangan muna natin pumunta ng Pasay bago pumunta ng Parañaque. Papuntang Parañaque. Okay, dito lang sa tapat. So ayan, meron na tayo mga master. Village East Parking. Diyan lang sa parking. Ay, ano nga, Pilinbest, ano ba yan? Ayan yung parking, punta na ako dyan. Naguluhan ako. Sir, nandito na po ako sa parking. Nandito po ako sa tabing kalsada. Anong sasakyan po? Nandito lang po ako sa tapat ng entrance ng parking po. Opo, sa malapit lang sa entrance po ng ng Pilinbest din po. Opo, ako po 'yon. Okay, sige, puntahan po ako. Papuntang Parañaque. Siyempre, ingatan natin to. Ayan diyan ka sa taas, hindi malalaglag yan at hindi mababasa. Alright, let's go. Tirahin na natin to mga master, 26 kilometer. So, punta na tayo mga master. Alright, ayan, meron tayong double book. So, ayan mga master, ang kinita na natin is 900 pesos na, 900 plus. Lalo na tong natin, biyahe natin ngayon. So, less than 1,000 na yung natin, yung pera natin, At syempre, ano pa nga bang gagawin natin dito sa dala-dala natin? So, ayun mga master, dala na natin yung dalawa nating booking, Ito pong booking natin ngayon na dalawa ay nagkakahalaga ng 424. Ayan. Tapos yung kanina na 520 plus din. So
Ayan, kumita na tayo ng 950. Yan, to be exact, no? 946. So, ayan po ang ating kita ngayon sa biyahe natin na to. Alright. Ngayon, nandito na po tayo sa C5 mga master. At papunta na tayo sa Pasay. Unahin natin itong pagkain bago natin puntahan yun sa Parañaque, no? Napapeles lang. Papeles lang naman to eh. So, unahin na natin yung Maselan. Tsaka bayad na to eh. Yan, no? Nandito na po tayo sa EDSA Ayala. Ayan mga master. Nandito na po tayo sa sa malapit na sa ating drop off. Ayan, yan. Dito na po, dito na po. Yon, dito. Hello ma'am, nandito na po ako ma'am sa gate. Sige po, sige po. Ma'am Andrea po. Eto ma'am, teka lang po meron pang isa. Eto po. Ayan, okay na po yan. Okay. Successful, yung isa nagmamadali. So meron tayong nakuhang buraot na na booking mga master. Rush daw pala yung papeles na pinadala niya para daw makahabol sa processing. Wala namang note, no? Kaya hindi ko i-rush to para siya sa buhay niya. Pwede ba yun? Rush na nalalaman. Makakarating to ng maayos itong parcel nyo. Huwag nyo akong i-rush kasi tawag nito. Pag tayo na disgrasya, hindi naman nila sagot yan. Okay, let's go. Puntahan na natin tong nagmamadali. So mga master, pag ganitong rush at wala naman dagdag, bagalan natin para loko. Ginagawa tayong alipin itong mga abusadong mga kliyente. Wala naman dagdag to tapos nagpaparush. Anong palagay mo sa akin? Uto-uto. Makakarating to ng maayos pero hindi ko i-rush to. Diba? Wala nga singkunduling na dagdag eh. Kalokohan eh. Mga ganyan mga master, nababad trip ako sa mga ganyan eh, mga nagpaparush. Kala mo nabili nila tayo, no? Kaya mga ganitong mga kliyente, mga master, bibigyan natin ng leksyon to mga master. Papagala natin to. Ma-report na ko, ma-report. At least alam nila yung kanilang mga pinaggagawa. Basta makakarating ng maayos tong parcel nila. Pero hindi ko i-rush to, no? Ayokong ilagay yung sarili ko sa alanganin. Siyempre. Hindi man tayo uto-uto eh. Kapag kayo po nakatagpo ng mga buraot na kliyente, kagaya nitong kliyente natin ngayon na nagpaparush, tapos wala namang wala namang dagdag, kahit singkunduling, pero pinagmamadali tayo. Lalo yung bagalan mga master. Huwag kayo sumunod sa mga ganyang kliyente. Mga mga abusado. Gusto pala nila ng rush. Wala man lang kahit singkunduling na dagdag. Tapos i-message ka sabihin rush daw. Kailangan daw makahabol sa processing. Eto malupit dito mga master. Nababad trip ako. 'Di ba? Tatagalan natin 'to para malate sa processing 'to. Kahit na tawag ito, kahit na i-check niya pa ako sa mapa, makikita naman niya ako na papunta ako dun sa Pero babagalan natin. Bad trip eh, kala mo nabili tayo eh. Hindi mo ako mauutos sa mga ganyan, no. Ayan, so 8 kilometers away tayo sa ating Alam ko naman yung tawag ito. Alam ko naman yung ruta, pero babagalan ko pa rin. Bahala sila sa buhay nila. So, ayun mga master, papunta na tayo dito sa isa nating sa drop off natin. Itong last drop off natin, no. Bago tayo magpahinga. Ayan, takbong na lang tayo, takbong 30 lang mga master para mabagal. Ilang kilometro pa. Grabe, kahit binagalan ko, ganun pa rin eh. Medyo mabilis-bilis pa rin eh. Pero okay lang. At least, diba, hindi tayo nagmamadali. So 2.7 kilometers na lang tayo sa ating drop off. Ganyan po ang ginagawa natin kapag nagmamadali ang kliyente natin na mga buraot. Bihira, nakatagpo tayo ng buraot na kliyente. Grabe makademand mga master. Bilisan ko daw eh. Bilisan ko daw kasi urgent daw. Diba?
Kailangan daw makahabol sa processing. Ako magko-control sa'yo. Dapat binigyan tayo ng additional man lang, no? Hindi man lang nagbigay kahit ano. Wala eh. Yung ganito mga master ang nakakainis na booking, no? Yung tipong mas maigi-igi pa yung nag plus 20 kahit pa paano may pampalubag loob. 197 tapos rush gusto. Napaka-traffic pa. O edi bagalan natin para para mas malupit. Hindi pa tayo nagbabiyahe. Umikot talaga ako mga master, tsaka inuna ko yung yung isa nating drop off sa Pasay. Inuna ko talaga yun. Nung nabasa ko yung yung note niya, kainit. So ayun, siya yung panghuli. At saka itong dinadaanan natin, traffic to eh. Wala naman siya magagawa dahil traffic, no? Sabihin natin wala tayong magagawa, traffic eh. Matraffic eh. Sabihin natin matraffic eh. Anong magagawa natin? Pero kung nag-add to, saglit lang to. Doon tayo dadaan sa C5. Umiko tayo ng EDSA eh. O ayan, binabagalan ko pa rin mga master. Agoy. Dito ngayon daan natin. Tama naman to. So ayan mga master, malapit na tayo. Wala na tayong magagawa, ganun talaga. Okay, patanong lang. Jupiter ba to? Annex 45 Jupiter. Wrap up na natin yung ating ating parcel. May na lang signal dito. Hello po. Yes, boss. Nandito na po ako. Okay na po. Okay na, sir. Okay. Oo, black and orange na gate. Okay po. Sige po. So, ayan mga master. Successful. Di ba to? Malupit nito mga master. Tumawag pa sa akin yung kliyente. Naniniguro. So, wala siya magawa eh. Kahit binagala natin minomonitor niya tayo. Hindi naman siya makapagreklamo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung daanan natin, doon talaga tayo dumaan, no? Yung ruta na sinabi niya. Kaso mabagal lang talaga ako. Kain nga muna tayo ng hotdog. Okay, kain muna tayo mga master. Yun. Sige, kain muna tayo dito. Boss! Pabili! So, ayun mga master! Nakakatapos na natin mag-drop off. At yan, okay naman. Wala namang reklamong natanggap buhat doon sa ating demanding na client. So, dahil nandito na tayo sa Parañaque at malapit na sa Las Piñas, ano pa nga bang gagawin natin? Uuwi muna tayo mga master at kakain muna ako, no? Nagugutom na rin ako eh. Tapos mamaya na tayo bumalik kapag tapos natin kumain. So nakakalimang booking pa lang tayo, nasa 900 pesos mark na tayo, no? Ayan. Okay naman ang biyahe natin. Marami pa tayong top up syempre. Ayan mga master, nandito tayo sa may C5, papunta tayo Las Piñas. At uwi muna ako kasi kakain muna ako. Ginutom ako eh. Buti na lang malapit na tayo sa amin. So ayan mga master, sinipag tayo lumabas ulit, no? Ayan. At tayo po ay meron ng pick up, no? Dito lang to. Tapos ang deliver lang ito dun lang sa dulo ng C5, kaya kinuha ko na rin. Ayan, so puntahan na natin muna. Pero bago yan, magpagas muna tayo. Kahit na 100 pesos lang para pang So ang kukunin natin, last 2 booking tayo ngayon mga master. Last 2 or 4 booking. Bahala na kung anong kalalabasan ng biyahe natin. So naka na tayo, naka 1,000 mark na tayo, no? Pasok na sa 1,000 yung ating kita. Natin ay documents lang. Ayan ang gustong-gusto ko talaga yan. Documents lang. Tama yung address, no? So puntahan na natin to. So yan, lumabas ulit ako. Kala ko tatama rin na tayo eh. Buti na lang nag-browse ako. Meron ako nakita ang booking, no? Ayan, 1.1 kilometers na lang. Hindi pwedeng tama rin eh. Kahapon tinamad na tayo kahapon eh. So ngayon hindi pwedeng tama rin. Okay, nasa 1,000 na tayo. Ang mark natin 1,000
60 pesos na po ang kinikita natin, no? Ma-minus natin yung gasolina dyan na kanina, magkano ba yung gasolina natin? 195. So yun, sabihin na lang natin magagas tayo ngayon ng 300 mga master. Okay, so at least meron tayong malinis na 700 pesos, no? Hindi nakasama yung top up dyan kasi yung top up naman natin ano na yan wallet. So hindi naman tayo nagta-top up. Okay, so meron tayong 700 pesos na malinis. Okay, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pick up. So ayan mga master, andito na po tayo. Okay. Sige po. Bali, tama naman po yung pinpoint, di ba ma'am? Sa may ano lang to, no? Tagig. Bungad lang ng tagig. Ito ang gusto kong booking mga master. Ito, tingnan nyo to Ito, meron details talaga. Ito yung mga gusto kong booking no? Pakibasa pong mabuti. Accept GCash payment. Yan. Tapos dapat kasya sa lalabag. Nasa last drop o pakitawagan ako para isend ang delivery fee. Pick up pin. So yan, nakalagay na lahat ng details. Ayan. So, nasa sayo na lang kung tatanggapin mo o hindi. Pero para sa akin, hindi ko pa rin tatanggapin to. Ayun, pero at least, 'di ba? Malinaw, no? May detail talaga siya. No? Ayoko yan, frozen foods Pass tayo diyan. At saka ayoko na ng GCash. Kanina pa tayo may mga GCash So, ganun mga master. Dapat talaga detalyado ang booking nyo. Para yung kukuha, talagang maluwag sa kanyang loob ang pagkuha, hindi yung ipapakancel, di ba? Ayaw yung nakakancelan, edi detail yung booking nyo. Ganun lang po ka-basic yan mga master. So ayan mga master, meron na tayong pangalawang booking, no? Okay, doon lang din, same way lang din ang ang tawag nito, ang daan natin papunta rin dun sa Taguig to. Pero ito dito sa may Pasay, along C5 lang. Boss, good afternoon boss. Sa Lalamove po ito. Ayan, hello po. Tatanong ko lang po kung yung daan nito diyan po sa Corba papasok. Sige, papunta na po ako boss. Ayan. So tama yung ko no, puntahan na natin mga master. Nag-drop yung call siguro low bat o kaya may problema yung telepono niya. Alright, let's go. Update ko na lang kayo kapag nandoon na tayo. Dyan na lang. Yan lang boss. Teka. Dito, para hindi nakaharang. Ayan, dito na sa harap. Patayo lang. Ano ba yan sir? Battery ba yan? Okay. Sir, doon to sa may di ba? Yung sa may C5 tapos may parang village na doon. Okay, sige. O yan, mga master. Let's go. Ayan na, kompleto na ang ating ang ating booking mga master. Okay na. Ano na tayo? Nakaka 1,150 na tayo nakita ngayong araw na to. No? Pwede na to. Mamaya na tayo magbilang. Pag tapos na yung booking ang mga biyahe natin. Okay, so tirahin na muna natin tong natin. Delivery natin. Malapit lang to. Nakakailang balik na tayo sa C5. Pangatlong balik na natin to sa C5. Grabe, babalik na naman tayo dun sa lubak-lubak. Ayan, nandito na po tayo sa ating sa ating drop off. Tawagan na muna natin yung ating kliyente kung saan dito. Hello, boss. Sa Lalamove po ito, sir. Wag niyo lang baba, sir. Wag niyo lang baba para mag-guide niyo ako. Eto, sir. Bayad na to. Okay na. Sakto lang. Sige, akit na natin para Oo nga, mabigat pala to. Saan banda dyan? Oo. Oo. Sige, boss. Okay. Alright, so ayan mga master, punta na tayo sa second natin. Second drop off. Marami pa ng mga bahay dito. Ngayon ko lang naalaman. First time ko nakapasok sa lugar na to. Okay, so let's go. Punta na tayo sa ating pangalawang drop off natin mga master.
Dito daw to eh. St. Peter. Okay, so nandito na tayo mga master sa sa ating drop off. Tawagan natin. Ma'am, kay ano po? Kay SP Risa. Kay Risa po? Okay. Sakto lang. Wala na po. Oo. Ayan. Po? Wala na po. Ano po, ma'am? Sa nang ay, bawal po sa amin ng tao. Oo, tsaka ano po? I-book nyo na lang po sa sa Angkas. Angkas po. Sige po. So, yung mga master, tinatanong ni ma'am kung pwede daw mag-deliver. I-deliver ko siya. Eh, hindi pwede, syempre. Alam niyo naman mga master. Sumusunod lang tayo sa policy. Okay po. Kahit na walang nakakakita sa atin mga master, syempre, sunod tayo sa policy. Kasi pag gumawa tayo ng hindi maganda at bawal, syempre, makakasanayan natin yan. Diba? Lagi nang ganun ang gagawin natin. Diba? Bawal po ang tao sa sa Lalamove. No? Merong gumagawa kasi niyan mga pasaway na rider eh. Okay, so ayan, successful po ang ating delivery dito mga master at nakapitong booking na tayo. Service Road sa may West Service Road, no? Pahinga lang muna ako, medyo napagod na rin ako eh. Pero ayan, ang ganda ng biyahe natin ngayon ah. Naka 1,000 plus na rin tayo. Dito lang, no? 7 booking mga master, pero pinakamalayo natin Antipolo. So, okay naman ang ating biyahe ngayon. Pwede na tayong umuwi mga master, di na tayo magpapagabi. Total, nalagpasan na natin yung 1,000 pesos mark eh. So, tingin ko okay na yun sa ibang araw naman, no? Mahirap magsagad eh. So, yan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers, no? At maraming salamat sa mga viewers natin sa sumama rito sa biyahe natin. Ayan, totoo na to mga master. Ano na tayo? Pahinga na tayo, no? Ano naman? Sa ibang araw naman, total, nakuha na natin yung quota natin. Naka 7 booking tayo ngayon at pwede na yung mga master. So, thank you po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na updates. Ayan, kasama ang ating Rusi Rush sa ating Lalamove serye. Alright. Ayan, dami ng riders oh. Promise, talaga, pahinga na tayo, uwi na tayo.